pala si Senator Loren Legarda dito. Tungkol doon sa sinasabi niya na from 1 million to 1 billion pinalitan agad-agad. No? Kasi 1 million talaga mapapatanong ka doon mga bossing na saan pupunta yung 1 million na mga puhunan nito? Mga pag-iisip ni Reviste, padaling yayaman niya. Pero paano naman si Juan de la Cruz? Samantala, sinubukan naming hinga ng panig ang kongresista pero tumanggi silang mag-issue ng statement. Anila, di no comment, hindi nila ibibigay dahil ayaw umano ni Reviste na punahin pa ang pahayag ni Atienza. Oh, maganda-ganda ho yan, no? Tapos with matching 24 billion na danyos o doon sa sinisingil kay Reviste dahil doon sa kanyang solar. Paganda ng paganda. At nakikita natin kung ano talaga ang tunay na agenda ang magtago doon sa Cabral Files dahil dito. Pero interrupt ko lang ho kayo mga kababayan ha. Bago tayo tumungo kay Boss Joel Villanueva, kung maalala nyo ho mga Boss Chief Amo Sir, no? Etong si Pangulong Bongbong Marcos, sinakitan ng tiyan. Sabi ng mga eksperto, hindi, dala na din yan ng katandaan. Pero mukhang iba ang pananaw ng kanyang kapatid. Alam ko, pag nakita nyo yung itsura na to, matutuwa po kayo. Nga ang sinasabi ko. Favorite nyo ho ito, di ba? Si Manang Amy. Nako, eto. Mukhang dadali na naman si Manang Amy. Magpapakasweet na naman po bilang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Jorge Edralin, lalong hahaba ang buhay ni PBBM niyan. Sabi ni Mabel Quinjo, natawa lang. Hindi niyo ba favorite si Baba Bells? Uy, baka akala niya, tinatawag ko siya mahaba ang baba Ayan po si I Love You Baby ang nagkomento niyan yan ang gusto nilang gamutin mga tao para maging slave nila. Sana po unahin ni PBBM naunahin ang pagkain na maging mura. Kasama yan sa trabaho at agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Game, Manang Amy! No? Kunyari, superate ka. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Uy, grabe ka naman. Ano tawag mo doon sa asawa, sa anak? No? Ano tawag mo doon sa asawa? Ako ho, naniniwala ko kung sabihin na natin kung yung asawa pabaya. Sasakyan lang ho natin itong trip ni Manang Amy. Kung yung asawa pabaya, pero yung mga anak hindi ho papabayaan ang kanyang ama, ang kanilang ama. Di po ba? Paretoke ng paretoke, sabi ni Sir Jorge Edralin. Dami niyo napapansin kay Manang Amy, Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo sa dinami-dami ninyo ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya. Siyempre kapag sinabi mo nakapaligid sa palasyo, nandiyan yung pamilya. Asawa, anak, nandiyan. Yun pa lang na miyembro ng pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na siya pababayaan ng mga yun di ba? Ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Sandali ho. Lumalayo tayo. Ano ba talaga ang pakay? No? Ibintang yung pagkakasakit ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi naman ng mga eksperto, kasama yun sa pagtanda. At hindi naman kinakailangan na operahan at hindi nakamamatay. Bakit parang pagdating dito kay Amy Marcos na kapatid ng presidente, kala mo ang lala na. Sabi po, kasama sa pagtanda, yung sakit ni Pangulong Bongbong Marcos na nagbubutas-butas ng maliliit yung, kung di ako nagkakamali, yung appendix or something. No? At ang naipanggagamot lang daw naman dyan, antibiotic lang naman daw, Manang Amy. Bakit parang ang lala sa inyo? Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Dali.
Parang maikonik lang si Manong Amy, ah. No? Sinabi ng mga eksperto, simpleng sakit lang. Although kinakailangan ng antibiotic, umabot na siya sa punto na sino ba kasi yung mga nakapaligid dyan? Talikuran niya na yung mga nakapaligid sa kanya dyan. No? Parang maikonik lang. Ang galingan yan, wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayun, Oh, siya lang. Siya lang yung nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos na pumunta doon sa entablado ng INC at sumigaw na, Bong, uwi na tayo. Pagod na. No? Na gumagamit daw na ipinagbabawal na gamot ang Pangulo. Ebidensya. Wala. Basta sabi niya lang. Bakit sinabi ng ganun? Kasi nga ho, sa DDS, hindi mo kailangan ng ebidensya. Okay na sa kanila, yung masabi lang, yung maibuka lang yung bibig. Hindi na kailangan. Kaya nga ho, ang tawag sa kanila, uto-uto di ba? O, kayo naman. habang may sakit siya, kung ano-ano naman ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Parang plastic na plastic. Yung ramdam na ramdam mo na plastic yung nagsasalita. Mga kababayan, Diyos ko po, Lord. Kahit anong gawin na huyatan itong kampo nila Manang Amy, itong mga Duterte, mga DDS, wala nang maniniwala sa kanila. Ano? Yung tipo bang pamukha sa mamamayang Pilipino, mahal ko si Bongbong Marcos, kapatid ko yun. Ako lang ang tunay na mag-aalaga sa kanya. Yung mga nakapaligid sa kanya, hindi. Parang ang hirap paniwalaan sa itsura. Halatang, ako ho, napaplastikan ako, mga bossing. Sabi ni Mabel Quinjo, plastic nga, plastic surgery. Oh, plastic na item. Si Amy. Dakuin na natin yung mga senador, mga kababayan. Kung nauna ho at nasa oblo na ho, ito pong si dating Senador Ramon Bong Revilla. Ngayon naman po, mga kababayan, ang naibabalita, si Boss Jewel naman ho, mga bossing. Si Boss Jewel naman ho, mga kababayan. Biruin mo, sinampal si Boss Jewel. Sabi nung balita ng Abante, anak natin na pa, oh. Oh, Boss Joel Villanueva, sinampal ng 3 non-bailable na kasong malversation sa Department of Justice, sa DOJ. Nako po, mga kababayan. Tapos yung isa naman, yung pilit na sinasabi ni Rodante Meralcoleta na safe na daw po, na walang iba kundi si Boss Jinggoy, mga bossing. Ayon, late yung abogado para i-cross-examine yung mga witness na laban.